Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control. Dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong tinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin nyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yon. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to?
May cover up. Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Ang dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Iyan ang maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant, noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko.
Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017? Kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee.
Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi, kasuhan nyo po. Po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Naka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan niyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Di po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Sensitive kaya nagpapalay po pala yung anino. Pinapalit yung malapit. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects.
lumalabas na yung katotohanan paakyat na paakyat Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perpekto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala Sir, tingin yung target po kayo, your king target. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte, ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam nyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam nyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam nyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay panglilinis lang? Yes. Bakit? Ang layo binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotect siya. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anomalous. Importante, wala siyang kalokohan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Apo. Sir, sino yung retired? Yung tatay, yung license nila. So they're not operating anymore? Yeah, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao? Hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ng DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan.
The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Yung joint venture between CLTG and St. Gerard, sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At sinagot naman po ng mga Diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong sa kanila. Sino yung tingin mo naglilihis ng issue para mapunta? Alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Meron na pong natutumbok na mga tao sa taas, yung mga involved talaga rito. Yun po ang I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino, please, wag ho tayong pumayag. Wag ho tayong pumayag na lokohin po tayo. Wag ho tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat tumbukin. Ulitin ko, wag nyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Pangako lang, sir. Sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito, very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Sen, hindi ba welcome move po para sa inyo to na iimbestigahan na rin ngayon ng DPWH, hindi lang yung administrasyon Bongbong Marcos, kundi pati yung Duterte administration? Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo, lahat naman po. Lahat naman dapat imbestigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin dito yung malala eh. Mga recent na 2022 to 2025. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng balikan ng previous administration. Even before pa. Before President Duterte's time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And sinusuportahan ko po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth.